Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang ating pangalawang vlog sa araw na to. Kanina ay ating pong pinag-usapan ng motion for reconsideration na balak ihain ng ating mga mambabatas sa Korte Suprema. Pero sa pagkakataong ito ay ating pong pag-uusapan at bibigyan na reaksyon ang naging mensahe ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address. Bago natin umpisahan to, nais ko pong i-congratulate ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pag-deliver ng kanyang ika-3 State of the Nation Address sa ating bansa. Malinaw at matindi ang mensaheng binitawan kanina ng ating Pangulo. Ito ay direktang bumatikos sa mga irregularidad at sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Partikular niyang sinabi na malawakan ang nangyayaring irregularidad at korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na sa flood control projects, sa mga infrastructures at iba pang mga proyekto na kanyang tinaguriang mga ghost projects. May malinaw na banta ating Pangulo sa mga tiwaling opisyal na kanyang ipapublish ang mga pangalan ng mga tiwaling opisyal na walang habas na lumulustay sa pera ng taong bayan. Pakinggan po natin ang parte ng kanyang mensahe sa ating mamamayan kanina na talaga namang matutuwa ka sapagkat dito narinig natin kung paano nagpakumbaba ang ating Pangulo at inamin ang ilan sa kanyang mga pagkakamali. Pero mariing niyang pinagdiinan na dapat managot ang mga tiwali at mga korap na public officials sa ating pamahalaan. Pakinggan natin itong clip mula sa Channel 4, PTV4. At iparirinig ko lang sa inyo yung boses sapagkat baka mamaya makapiright tayo. Pakinggan po natin. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magpapuri. Alam naman ng buong madlak na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga KICPA, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Standing ovation po ng kanyang binanggit na tungkol sa irregularidad at korupsyon sa ating pamahalaan. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. So, mapigitong pinangako ng ating Pangulo ito ay tungkol sa transparency, accountability at justisya dapat makamit ng ating mga mamamayang Pilipino. Those that were not finished and those that are alleged to be ghost projects. So, yung nagsalitang mahiya naman ako dahil nanakawan nyo ng magandang kinabukasan ng mga kabataan ay agos sa butot sa mga opisyalis na mga tiwali. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay
malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. So, maapila ang ating Pangulo sa publiko na suportahan ang kanyang advokasya At the same na time, there will be umigin an audit and performance imbestigahan review ang regarding these mga projects opisyal to na check ating to make pamahalaan. sure and to know At how your money ang gusto niya is isa spent. publiko ang mga pangalan ng mga publiko. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So, Ang pagkahalaga ng maliwanag yung mensahe ng ating Pangulo na gusto niyang tumigil na ang mga irregularidad, ang korupsyon sa ating pamahalaan at malakas yung kanyang banta na ilalathala niya ang mga pangalan ng mga tiwaling public officials. At kaya nga lamang ay patuloy pa din nating bantayan ang kilos ng ating mga opisyal, no, sa pamahalaan sapagkat itong banta na ito, mensahe ng ating Pangulo laban sa mga korap ay tingnan natin kung paano niya ipatutupad, no, paano niya paiimbestigahan at paano niya ipakukulong yung mga taong nagnanakaw ng magandang kinabukasan sa ating mga kabataan. So depende yan, no, kung paano ipatutupad. At sa mga susunod na legal na aksyon, tingnan natin, no, kung gaano ka-epektibo ang implementasyon ng mensaheng ito ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ating mga mamamayan, suportahan natin ang ganitong klaseng aksyon ng pinuno ng ating bansa at sana makapag-produce ito na isang konkretong resulta at na tunay na makakapigil sa katiwalaan sa mga proyekto sa ating pamahalaan dahil sabi niya nga kanina, maraming mga ghost projects na nangyayari sa ating pamahalaan. Yung iba daw ay guni-guni lamang. Pero pag tiningnan mo ang pondo, lanos na lanos, walang natitira kahit 5 sentimos. At doon sa mga elective public officials at maging yung mga opisyalis ng mga korap, palagay ko, bilang na ang araw ninyo. At sa ating Pangulo, ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa mensaheng ibinigay nyo sa araw na ito sa ating mamamayan na ipinakikita nyo na dapat tumigil ang korupsyon sa ating bansa upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mamamayan. So dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.